Bibili ka ba? Kung may pagkakataon na manonood ka ng Miss Universe live doon sa Mexico, so kung mapapansin mo yung price dito, VIP Diamond worth $2,530. Tapos VIP Elegance, $2,050. And then VIP Diamond, $1,350. Tapos yung VIP Elegance, $1,115. So kapag i-convert mo yan sa pesos, siguro yung if ever yung exchange rate natin is 56 or 57, siguro hindi kukulang-kulang na 50K yung gagastusin mo dito sa $1,000 and then aabot ka ng 100,000 pesos kapag gagastos ka talaga ng 2,000 worth ng ticket price para manood lang ng live sa Miss Universe. Pinaaga na kasi yung announcement ng tickets na yan para mas magkaroon pa ng time or leeway yung mga potential customers as part of the company's target marketing strategy na mabili yung mga tickets. And aminin natin, medyo may kamahalan talaga yung tickets na yan kasi nga it is owned by several enterprises. Kaya kailangan talaga nila ng strategic na way para mabili yung tickets na kung saan mas malaki yung percentage na magkakaroon sila ng return of investment. Ito naman yung converted price from US dollar to Philippine peso currency. So kung makikita nyo sa taas, yan yung magiging itsura ng proposed na stage tsaka yung mga seats, no? Tapos yung color, meron siyang kaakibat na price range. So unahin natin dito, yung VIP Luxury, 154,105 pesos, o di ba? So yan yung ticket prices for the 73rd Miss Universe Finals night. And then yung next dito is VIP Elegance, 125,000 pesos and 89. Ayan. Platinum, 67,056 pesos. And then Banco Azteca, 31,825. Tapos McCormick, ayan, may mga names talaga, no? McCormick, 31,000. And then Miniso Zone, 31 din. Toyota Zone, 31. And then pati na rin sa De La Suerte, Marriott, Mega Cable Zone na same price, 31,000 din. And then dito sa differently able, 21K, then General Gold, 17K, General Bronze, 10K, Barcel Fuego, 31, Special Gold, 31K, and Pepsi Zone, 31K. So, ang tanong, handa ka bang magwaldas ng ganitong kalaking pera para lang manood sa Miss Universe live in Mexico? Siguro kung meron ka talagang kakayahan na makapaggastos ng ganitong kalaking halaga, why not, 'di ba? Pero syempre kapag nagtitipid ka talaga, sa TV ka na lang manood kasi libre pa. Pero lakihan natin yung nasa text, no? Kasi parang maliit siya. So, pasensya naman, no? So, ayan, uulitin natin. Yung price range ay nagkakahalaga between, yung pinaka-lowest dito is 10K, 10K in pesos, no? At ang pinakamahal dito ay umaabot talaga ng 154K. So, para sa atin bilang isang Pilipino, ordinary citizen, napakalaking halaga ng 10K. Marami ka nang mabibili nun sa grocery, sa palengke, di ba? Tapos, how much more kapag 154K? So, parang medyo mabigat na yun sa bulsa, no? Na igagastos mo lang, tapos manonood ka lang ng Miss Universe. Pero, syempre, if you have a stable job, tapos may sideline ka, tapos galing ka sa mayamang pamilya, syempre, kayang-kaya mo magpalabas ng 150K, 154K. So, may butal pa yan, no? Kaya, ay nako, mapapasana all ka na lang talaga kapag may nakita kang mga tao na afford talaga nila yung ganitong klaseng amount para lang manood sa isang event, 'di ba? So hindi lang naman Miss Universe yung mga may ganitong klaseng ticket price, no? Pati sa mga international singing artists na kapag nagko-concert sila, merong ganitong klaseng price sa mga VIP or meron pang mas higit pa na mas malaki yung price nila kaysa dito sa Miss Universe. At eto naman ang pambato ng Pilipinas, si Chelsea Manalo
from Bulacan vying for the crown sa Miss Universe 2024. And she is our first ever na half black, half Pinay na candidate na ipapadala natin. So yung daddy niya is African American descent and syempre yung mama niya, yun yung Pilipino. So ngayon, parang ito yung tinaguri ang another pasabog na naman ng Pilipinas kasi we are the first in Southeast Asia na magpapadala ng representative na half black, half Pinay. O, di ba? So, hopefully, ipagpapatuloy niya yung placement streak ulit ng Pilipinas sa semifinal sa Miss Universe. Although hindi tayo umaasa na magkakaroon tayo ng crown, pero syempre, our hopes, cross fingers para syempre gulatin natin ang mga Latina. Anyway, save the date. Ang coronation night po ng Miss Universe ay sa November 16 na. So, ngayon pa lang, naghahanda na talaga ang Mexico. It's because as a Latin country, talagang pinaghahandaan nila ang pageant na to. In which, marami talaga ang dadagsa kahit na gaano kalaki man yung ticket price, I should say na yan. Marami at marami talaga ang maraming pera na pupunta dyan at manonood. So, mapapasana all ka na lang talaga, no, na ipinanganak kang prinsesa or prince para makapanood ng pageant na yan at mag-travel sa Mexico, o di ba? So, I'm not sure kung i-change pa rin yung date, pero I think final na yan, November 16. So, yung pre-pageant, November 14, then finals November 16. Pero if ever man nagaganapin ang Miss Universe ulit sa Manila, I will try my best to travel and syempre try ko rin na mag-live coverage soon. So anyway, that is just a dream and mahirap talaga siyang tuparin since every country talaga siya nagaganap. So that's all guys. Thank you for watching. Alam niyo naman siguro ang gagawin sa Instagram. Just follow me sa Instagram and syempre sa YouTube, Facebook, TikTok, Twitter, sa Threads. Okay, so that's it guys. Thank you and have a wonderful day.